ako dun sa narinig ko kay Admiral Donato, ano po, alam mo, Engineer Nelson, dun sa ating mga kababayan na nanonood, siguro mahalaga na mag-sink in ito sa kanilang mga isipan, ano po. Maybe we will invite you again. Engineer? Sa akin, huwag naman silang maging swapang kasi yun na nga ang problema eh. Yan ang palagi kong sinasabi na never underestimate greed. Dahil lang sa kasopangan, sa kunting pera, yung kanilang kumpanya na inalagaan naman sila sana, hindi naman sila pinababayaan, pero sa kunting halaga, pinagpalit nila sa ibang kumpanya. At then nakita nila na ito palang isang ito, walang hiya para ito, bulas sa ubas pala. O di, huli na para magsisisi na. Abay, kahit naman ako siguro, hindi po pwede. Kung mamimili din ako ng empleyado na tapat din sa akin. Yung mga staff ko, mamimili din ako ng loyal sa akin. Anyway, Admiral, again, as I mentioned, we will invite you again. Marami pa tayong usapan, but at this point, ano po yung importanteng panawagan nyo sa kanila na hindi po namin naitanong ni Engineer Nelson? Well, maraming salamat, Ann. Dahil unang-una, atin namang topic talaga yung loyalty. No? Yes. So, mananawagan tayo, kami ni Engineer Nelson, sa aming mga colleague, kasi kami pareho na sa profesyon. Pareho kami marino, seafarers. So, lalo na sa aming mga kabataan gustong pumasok sa pagmamarino, itong profession natin ay it's a noble profession. Serving the merchant marine is, you're serving the global economy, you're serving humanity, kasi yun yan nagdadala ng mga grains sa mga famine-stricken countries, kaya Ethiopia. So lahat ito, kaya naman sana mahalin din ng mga ating mga marino yung kanilang profesyon. Huwag lang tayo maging material. No? Tapos mahalin nyo ang mga benefactors, yung mga employers, mga seafarers, ay yung ating mga shipping company na nagbibigay sa inyo ng magandang kinabukasan. At pag nakita naman ngayon ng mga shipping company, maring agencies, na kayo ay merong sinseridad, meron kayong loyalty, aalagaan kayo. At siguro magiging simula ito na lalong papalawigin yung mga benepisyo hanggang siguro permanent na tayong employment, may insurance na kayo, hanggang meron pension. Kung maipakita nyo na talagang meron din kayong katapatan. Galing. Ang sarap naman ang sinabi ni Admiral. Anyway, Engineer, dun sa ating mga kababayan, invite them again this Wednesday. Muli akong nananawagan sa ating mga kababayan at lalong-lalo na sa ating mga marino na sa susunod na Miyerkules, magkita-kita din tayo dito sa ating istasyon. Okay. Salamat ng marami. Engineer Nelson, maraming salamat sa pag-imbita mo kay Admiral Donato. Isang malaking karangalan po na nakasama namin kayo. And sa susunod pong Miyerkules, antabayanan po ang tinig ng marino. But in the meantime, antabayanan nyo, pag-usapan naman natin sa ikalawang segment po ng ating programa, ang tungkol sa management, stress management, managing stress at the workplace. Di ba? Kapag ikaw ay nasa trabaho, maraming stress din ang na-encounter ko. Expert yung ating mga kasama. Ang aking co-host dyan ay si former Assistant Secretary Albert Swansea. At syempre po, ako'y nagpapasalamat. Napaka-busy po. Matagal ko ng kaibigan nito. Siya po ang former Director ng Occupational Safety and Health Center, none other than Dr. Dulce Estreliagos. Standby po kayo. Salamat. Standby po kayo at kami po ay magpapaalam na. Standby for next Wednesday. It's bye-bye time. Asek, maraming salamat. Maraming salamat po. Okay, Dr. Ross, thank you so much. Maraming salamat, Annie, and hope to see you again. Okay, June, salamat. Yung staff, maraming salamat sa lahat ng mga staff po ng serbisyo publiko sa ating AP, Michelle. Maraming salamat sa lahat po. Direct Jubel, maraming salamat. And see you po on Wednesdays. Bye-bye time. Wait, ito